Kamusta mga tol? Sure win na nga ba si Victor Wembanyama sa Defensive Player of the Year this year o madadaya na naman kagaya last year? May tirahin na natin yan, pero bago yan, atyara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, currently nangunguna si Victor Wembanyama sa pustahan sa mananalo sa Defensive Player of the Year. This season nag-a-average siya 9.2 defensive rebounds per game, 3 butata at 1 steal per game. Pangalawa naman si Palitong Chet sa odds. Tapos yung stats niya ngayong season, 7.1 defensive rebounds per game, 1.9 blocks per game at 0.5 steals per game. Tapos pangatlo naman si Capre Rudy Gobert sa pustahan, 7.6 defensive rebounds, 1.6 blocks at 0.8 steals per game. Pero ang tanong mga tol ha, sure win na ba talaga si Victor Wembanyama na manalo bilang Defensive Player of the Year this season? Ang totoong sagot dyan, ito mga tol ha, sa NBA kasi meron silang ginawang rule, diba, na kailangan nakapaglaro ka ng at least 65 na laro sa isang season para maging qualified ka sa major awards. Actually ginawa nila yan para ma-encourage yung mga player na maglaro talaga, diba, kasi load management usong-uso ngayon palagi eh, kagaya na ginagawa ni Andre Iguodala tsaka ni Lolo Brown, diba? So for this season mga tol ha, 14 games na ang na-miss ni Wembanyama, marami na, 82 games na ang isang season. So para makalaro ka ng 65 na laro this season, kailangan hanggang 17 times ka lang pwede uma-absent sa isang season. Ibig sabihin niya, nakaka-14 na kasi Wembanyama, 3 laro na lang yung titira na pwede pang i-absent ni Wembanyama na, or else disqualified na siya sa major awards. Yan mga tol, importanteng detalye yan, diba? Kasi last year dapat sigurado panalo si Wembanyama doon, ang daming butata dyan eh. Kaso biglang na-injured, ayun, todas. 46 games na siya nakalaro last season, kaya hindi nga siya nanalo kahit na napakataas ng average siya, no? 3.8 blocks per game, napakarami eh. Nung rookie season naman niya, ang baba naman nila sa standing, diba? Kaya kahit na 3.6 blocks per game yung ginagawa niya, nadaya patuloy. Si Capre Rudy Gobert patuloy nanalo Defensive Player of the Year. Pero eto na, this season mga tol ha, sa standing ang Spurs this season, pangalawa sila, 47-17 win-loss record. So for sure, hindi na kayo makaka-apekto ang standing sa kanya ngayon, diba? At meron na lang natitirang 18 laro na lang ang Spurs mga tol eh. So kailangan na lang dito makapaglaro si Wembanyama sa 15 na laro doon sa remaining na 18 na laro ng Spurs para maging qualified siya na manalo ng mga awards. O ayan, ibig sabihin ba niyan mga tol, sure na talaga si Wembanyama ngayon? Actually hindi pa rin eh. Kasi wag naman sanang gawin ng Spurs na ipahinga nila si Wembanyama sa natitirang laro, diba? Kasi nga mataas yung standing nila, baka mapapahinga yun pa eh, no? Kapag tinignan natin ang Spurs this season mga tol, halatang-halata talaga, diba? Si Wembanyama talaga yung defensive anchor nila. Number 3 sa defensive rating ng Spurs ngayon, taas no? Ang inaalaw nila 110 points per game lang. Yung ba naman meron kang 7'4 na sentro tapos 8 foot ang wingspan, napakahaba eh. Eto mga tol, tingnan nyo mabuti ha. Eto yung isang maganda reason kung bakit ang lakas talaga sa depensa ng Spurs ngayon. Tingnan mo, dalawa magkasunod na butata ginawa sa ilalim eh. Baos pasitan. Yan, ganyan yung mga tunay na defensive anchor mga tol ha. Kahit sino pa kayo pumasok sa loob, wala akong pakialam. Sunod-sunod, bubutain ko kayong lahat. Baos pasitan. Kumbaga mga tol, last line of defense na kasi yan, diba? Pero yun, baos pasitan. Pero nakakuha nila ulit, isa pa, dadakdak, baos pasitan. O, ito pa isa, tingnan nyo, hinahawakan na nga siya sa ilalim dito, pero tapik pa rin niya yan. Pero nakakuha nila ulit, tinira na naman eh, baos pasitan. Diyan pa lang mga tol eh, no? Makikita mo na kagad kung bakit napaka-importante na gano'n Wembanyama sa depensa ng Spurs, diba? Protektado talaga niya, mabuti yung loob eh, baos pasitan. O, ito pa, pick and roll yan ha. Tulong siya, tapos ipinasa sa tao niya, paloob yan, ang taas, inabot pa rin eh, oh. Isa pa lang, baos pasitan. Hype ka, tol. Nakakatakot pumasok sa loob kapag ganyan eh, no? Kanang kamay niya nandito, tapos yung kaliwang kamay niya nasa reverse naman eh, oh. Baos pasitan. Pero yan pa, isa pa sa loob, tinan mo, sinabayan na naman niya. Hype ka, tol. Lahat talaga sinasabayan mo eh, no? Actually mga tol, kahit yung mga dakdak sinasabayan talaga palagi niya na ganyan. Tinan mo, sinabayan si Boring bro, dakdak, baos pasitan. Yan, yun yung gustong-gusto ko talaga eh. Walang takot talaga eh. O kaya pa nga, tinan mo, dalawang kamay pa nga yung ginamit niya dyan eh. O, baos pasitan. Kaya big deal talaga sa marami mga tol, diba? Kapag nakita nila, ay, na-poster si Wembanyama tol. Kasi talaga lahat sinasabayan eh, no? Baos pasitan. Sa buong karir ng isang player, mga tol, ha? Tingin nyo, ilang beses sila nakakabutata ng mga dakdak. Eto, this season pa lang, pang 5 beses na kagad to ni Wembanyama eh. Baos pasitan. At saka napansin ko, mga tol, ha? Parang sinasadya talaga ni Wembanyama yung gato. Tingnan mo, yung pagkabutata niya, sa board na tama yung bola after eh, no? Kaya gets nyo ba yun mga tol ha? Ibig sabihin kasi niyan, kapag tumama sa board, pagkatapos niya mabutata yung bola, live ball pa yun eh, no? Yan, pwede pa makuha mga kapi niya kapag ganyan. Normally kasi, di ba, nakikita natin, kapag nabutata yan, kahit saan pa yan mapunta, okay lang talaga, basta mabutata mo eh. Pero ito kay Wembanyama, para sinasadya talaga na ganyan tatalbog sa board eh, oh.
Eh kasi sobrang daming beses ko talaga nakita ang ginagawa niyang ganyan butata. Parang tinatapboard pa nga niya palagi matapos niya mabutata eh. Yung para bang inuunahan lang niya tumama yung bola sa board eh. No kasi kapag nauna yung tumama sa board, goaltending na kagad yun eh. Kaya tinan mo, baos pasita na yun, nakuha pa nga niya. Eh gusto mga tol eh, no? Tinan mo niyo naman kasi ang taas talaga na naaabot niya. Sa ibabaw na ng square, binubutata ang daya eh. Baos pasitan. Kaya minsan makikita mo pa ganito, tinan mo, kabit talaga sa board yung pagkakabutata eh, no? Baos pasitan. Eh kasi kung naalala niyo yung normal na tira talaga dito mga tol, di ba? Pag ganyan kalapit, pababaantayin mo na lang yan sa malapit sa square, shoot na yan eh. Yan talaga yung inaabangan ni Wembayama na ganyan. Tinan mo, tsaka niya ididikit sa board na ganyan, no? Baos pasitan. Yan yung nakakatakot talaga mga tol. Paano ka naman lilayap ngayon kapag ganyan, di ba? Kapag lumayap ka, ikakamot sa board yung bola mo na ganyan, todas ka, baos pasitan. Eh hindi mo na yung papalobo pag ganyan, di ba? Ang normal kasi na angulo na tira ng ganyan, dyan lang sa may square talaga pababaantayin yan eh. Eh kaso, Wembayama eh, oh, baos pasitan. O ayan pa, tinan nyo, ang ganda ng galaw ni Sengun, di ba? Nakalusot, tinan mo, layup na yan, di ba? Siyempre, babanda yung layup mo para madali. Eh kaso, merong Elio sa ilalim, baos pasitan. Kahit yung ganito kadalasan mga tol, oh, lusot na dapat tong gatong reverse layup, di ba? Pero kayong pahihaman, hindi eh. Nako po, baos pasitan. Alam ko na tol, ganito na lang gawin mo, wag ka nang lumayap. Ang gawin mo, ipa-floater mo na lang, para hindi mabot ni mabayaman, di ba? Sabi tuloy ni Wemby, nagpapatawa ka ba tol? Baos pasitan. Nakakainis eh, kasi minsan sa mabayaman, ay tingnan mo, oh, nasa ilalim lang naman, hindi na ka gumagano yung tao eh. Ayan, nice pass, libre yan, di ba? Oo naman, libre talaga, kitang-kita yung bakal eh. Pa-floater mo na, para sure na libre ka lalo. Eh kaso, tingnan nyo ang haba ni Wembayama, harip na yung haba eh. Inaabot pa rin eh, baos pasitan. Kaya nakakatakot talaga tumira kapag nasa harap mo si Wembayama na ganyan. Sobrang taas ng palobo mo na ganyan, tingnan mo, lagpas pa nga sa square yan, di ba? Pero naaabot pa rin ni Wembayama eh, hype ka tol. Ito, tingnan nyo mabuti ito mga tol ha. I-slow mo ko ha. Tingnan mo oh, sa tugtog talaga ng palobo, dun mismo inaabot na yung bayaman eh, no? Hype yan, baos pasitan. Buti na lang talaga mga tol, yung mga referee ngayon, di ba? Parang alam na talaga nila kung ano yung kayang abutin ng bayama, kung gaano kataas eh. Kasi kung hindi, malamang tatawagan talaga ng goaltending niya mga ganyan eh. Kaya marami talagang pagkakataon, makikita mo talaga after mabutatan ni Wembayama, tulad niya, tingnan mo, humihingi ng goaltending si Gary Ayton, di ba? Pero kapag tinignan mo naman mabuti, pataas pa lang talaga yung bola, inaabot na talaga kagad yung bayaman eh. Diba? Tingnan nyo, ang lapit na may mayayaman dyan, diba? Tapos pinalobo, tapos nabutata, humihingi ng goaltending eh, no? Ganito yan mga tol, ha? Ang bola kasi kapag pinalobo mo yan, diba? Kunwari, nandun ka sa may free throw. Sa umpisa, syempre, pataas yung kalahati yan, diba? Tapos mababa lang yan, doon naman sa dulong kalahati naman. Kung shoot yung tira mo, syempre. Kaya yung ganyan malapit sa Wembayama, for sure talaga, pataas pa lang talaga yan. Kaya hindi talaga tatawagan na referee yan ganyan kalapit. Pero marami rin talaga nabutata sa Wembayama na alanganin talaga eh. Hindi mo talaga masasabi, kahit sa slow mo, kung pataas pa, mababa na yung bola. Tingin ko talaga, mababa na yung isa na yan eh, oh. Pero tingin ko, nakakuha na talaga ng Wembayama yung respeto ng mga referee. Alam na talaga ng mga referee ngayon kung gaano kataas yung kayang abutin ng Wembayama. Tapos napansin ko, karamihan talaga ng mga butata ni Wembayama galing talaga sa help defense na ganyan. Yung bigla na siya susulpot na ganyan, no? Baos pasitan. Kaya nga ginawa na siya sentro ng Spurs, di ba? Kahit kasi nasa weak side siya, bigla na sumusulpot na ganyan para tumulong eh, no? Baos pasitan. Diba, tingnan nyo, asa sa Wembayama dyan, medyo malayo talaga eh, no? Pero tingnan nyo, nung tumalon na siya, naku po, sakto-sakto lang yung haba na kamay para abuti sa mayboard. Ang galing eh. Kaya minsan, akala talaga ng iba, ay, lusot na ako ah. Wala naman sa Wembayama sa lineup vision ko, hindi ko naman nakikita siya eh. Eh kasi nga, nasa weak side si Wembayama, di ba? Pero again, bago pa tumalon si Wembayama, tingnan mo oh, diretso na talaga kagad yung katawan niya tsaka yung braso niya eh. At ayun, inabot na naman nga sa ilalim yung bola. Grabe talaga, tol. Sadya talaga eh, no? Sadyang last second talaga siya tumutulong palagi. Hindi talaga niya dinidikit ang kagad kapag tumutulong siya sa ilalim, di ba? Kapag tumalon na, tsaka titir na, ayun, doon mismo. Tsaka siya ngayon biglang susulpot na ganyan. Baos pasitan. Ang ginagawa pa nga ni Wembayama minsan ganyan, tingnan niyo mga tol, oh. Nakayuko, nagtatago talaga, walang iya eh, no? Para akalain na may hawak ng bola, ay pwede na ako tumira dito ah. Pero kapag tumira na siya, ayan eh, oh, baos pasitan. Grabe ang daya nito eh, no? O yan pa, kita niya, tingnan niya, oh. Halatang nagtatago talaga ang walang iya, di ba? Pero nung tumira na, bigla na naman niya sinabayan, baos pasitan. O yan pa, tingnan niyo yung timing ng talon niya rito, mga tol, oh. Binomba pa kasi yung tira dito, di ba? Pero nung inilayap na, tsaka na siya mismo tumalon, di ba? Baos pasitan.
Pasitan. Oo, baka nagtataka kayo mga tol kasi di ba palagi ko sinasabi dati, taasan mo kagad ng kamay, ito yung tama eh. Actually, ginagawa din talaga niya yun eh. Kapag yung tao niya yung may hawak ng bola, hindi sa self-defense, di ba? Baos, Pasitan. Ayan, yung ganyan, tinan niya, makikita mo talaga, di ba? Napaka-consistent talaga, nakataas kagad yung kamay niya eh. Kahit na kinakatawan pa siya, di ba? Ayan, o, inaabot na naman, Baos, Pasitan. At again mga tol, importante yung ganyan, di ba? Para walang delay kahit konti eh. Kumbaga, pag talo mo pa lang, nakataas na kagad yung kamay mo, edi syempre, walang delay, ma-reach mo kagad yung pinakamataas na abot ng kamay mo sa mas maiksing sandali lang. O, diba, tingnan mo, ito, perfect example to, di ba? Taas kamay siya dyan, di ba? Kinakatawan pa nga siya eh, oh. Tingnan niya, bago siya tumalon mga tol, oh. Nakatawa pa siya sa heg, pero tingnan mo, nakatodo na kagad yung stretch ng katawan niya, pati kamay niya eh. Kaya yan, halos di na nga nakataas yung bola eh, oh. Baos, Pasitan. Sa sobrang haba kasi ni Wembayaman, kahit hindi pa tumalon niya, basta nakataas lang yung kamay niya, naku po, taas pa rin eh, no? Sobrang taas pa rin talaga, malagi na naaabot niya eh. O, Paisa, tingnan mo, depensa sila sa pick and roll dito, di ba? Tingnan niyo si Wembayaman, mga tol, no? Hindi na naman siya tumalon dito, ha? Pero inaabot pa rin niya, ganyan dapat kapag matangkad ka. O, Paisa, tingnan mo, taas kamay na naman kagad si Wembayaman. Nanggugulang pa nga yung opesa rito eh. Pero inabot pa rin ng Wembayaman, Baos, Pasitan. Yan talaga yung para sa akin, yung pinakamatindi sa lahat. Madaya talaga eh. Hindi tumatala, taas mamutatakat. Daya mo, tol! Kaya ito, tingnan nyo ito mga tol, si Palitong Jet, oh. Ginawa na lahat ni Palitong Jet, lahat ng galaw na alam niya. Pero yan, tingnan mo, bakit pa rin kayo mahihiyama, kawawa eh. At yung malapit pa rito mga tol, kahit sa 3 points, no? Pinagbubutata silang lahat ng mahihiyaman eh. Si Palitong Jet, tingnan mo, Baos, Pasitan. Yan talaga yung malupit eh, no? Eh siya sa loob, tingnan mo, tutulog siya palagi sa loob, di ba? Eh ginawa, eh pinasa tuloy sa tao niya na nasa labas. Pero ganun pa rin yung ending, inaabot pa rin eh, Baos, Pasitan. Parang si mahihiyaman lang ata yung kaisa-isang player sa history ng buhay ko na nakita ko na palagi naabot ata sa 3 points eh. Baos, Pasitan. O, Paisa, tingnan nyo, pumiki pa nga dyan, no? Tingnan nyo ang kamay ni Wembayaman, mga tol. Walang yung haba talaga. Inaabot na nga, Baos, Pasitan. So, para sa akin, wala talagang butas yung depensa ni Wembayaman, mga tol. Inside tsaka outside talaga, pareho malakas eh, no? Lugi kasi sa haba talaga, kahit sa 3 points, inaabot talaga eh. Tapos yung mga best games ni Wembayaman this season mga tol, 9 blocks laban sa Pelicans. Tapos 3 beses naka-6 na butata siya. Tapos 8 beses naman naka-5 butata naman siya. Tapos 8 beses din naka-4 na butata naman siya. At 7 beses naka-3 butata naman siya. At 3 beses pa lang siya naglaro this season na wala siya nakakuha at isang butata sa buong laro. Kanya katindi talaga sa Wembayaman sa butata mga tol, tindi talaga eh. So yun mga tol, no? Tingin ko talaga ha, dapat matik na talaga dapat to eh. Si Wembayaman na dapat yung defensive player of the year this season, basta makumpleto lang yung requirement ha, na 65 games. At tingin ko mga tol ha, siguro sa buong karir ni Wembayaman, at siguro 5 defensive player of the year yung pwede niya makuha sa karir niya ha. At least yun mga tol ha, posible kasi siguro mga 8 hanggang 10 beses na makakuha niya ang award na yan. Kasi for sure, every year, makakasali palagi si Wemby sa defensive player of the year ha. Unless na lang kung ma-injured siya o kaya hindi niya ma-meet yung 65 games requirement. At tingin ko pa nga rito, malamang dumating pa nga ang araw na maging MVP at defensive player of the year siya in the same season. Kagaya nung nagawa ni Michael Jordan, Akeem Olajuwon at ni Janice DeBelen. Kaya the future is bright talaga para kay Wembayaman mga toleno. Huwag lang sana mabales ni Yeskel at tamaan na naman ng injury kasi may balance of point si Yeskel mga tol, may dalang malas palagi yan eh. O ano pa himagas, malay kayo, mahita ni Rudy Gobert.